Biliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo nating FM. Imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Cheng. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo nating FM. Hello. Good morning. Ronelo, good morning. Sir, kung may mo, I'm going to discuss this morning ang inyong pursuant to the Presidential Decree, the 1572 sa Department of Trade and Industry. Gusto kong makakuha og point of view gikan sa inyong opisina mismo sa DTI. Sir, kung pwede paki-give your number. Rex Ruiz is watching. Hello, classmate! Are you here in the Philippines? Rex, kumusta ka? Happy New Year!
So, good morning mga kaigalaan, mga friends, mga hinigugman na mga kaigsunan din sa Tibok na probinsya sa Biliran. We are broadcasting live din sa radyo natin FM din sa Nabalbiliran ug sa Facebook platform. Kumusta ka mo? Happy New Year! Ikalima kadlaw karon sa bulan sa Enero 2022 na kita mga kaigalaan. Ang atong panahon nga na-experience karon is very windy. Mahangin. Kumusta ka mo? Labi na ang mga lungsod nga nasakupan sa atong island, paradise of Biliran ug sa mabot ning atong broadcast. Labi na ang atong mga friends outside the country. This morning we are going to share to you many things sa daghantang mga pagisgutan. Kalabutan sa atong adlaw-adlaw nga pagpakabuhi. Pero una sa tanan na gusto na ako magpadangat sa atong pagpangamusta ngadto sa inyong tanan. How did you celebrate your New Year? Was it happy? Roy Silvano is also watching. Lertan Bulan Lani is also watching. Keep safe guys. Happy New Year. This morning mga kaigalaan, ang atong panahon is cloudy. As I've said, it's windy. Ang atong mga constituents as of the moment are that very busy preparing in the respective livelihood. Ang atong mga empleyado, mga empleyado they're back to work. Ang lisod lang karon mga kaigalaan, may tungod kining nagbabantang Omicron na siguro ko this was because of the surge kadtong Yuletide season, ang Kapaskuhan ug kadtong New Year. So, but anyway, unahon nato sa ang pinaka-primero nga importanteng announcement. Ang probinsya sa Biliran, mga kaigalaan, ang coastal waters sa Biliran Island positive sa paralytic shellfish poison o red tide. This is a warning from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tingwaw na to, Wizard, nga tawagan na to si Ma'am Eileen Ornales, usa ka marine biologist, and then so that we will ask her about the update of the paralytic shellfish poison, otherwise known as red tide din sa atong probinsya sa Biliran. So mag-ikmat kita mga kaigalaan, pinagbabawal muna pagbaligyag, pagpanakop, pagpanguha og mga kinason, shellfish, mga kinason pinagbabawal usa. This is an advisory gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Miraluna Baco also wants to be, is also watching us. Hello Miraluna, keep safe. Happy New Year. Tingnan na to mga kaigalaan. Kay based on the harmful algae bloom o tinatawag na HAB or red tide monitoring activities of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and the local government unit, shellfish samples collected from the coastal waters of Biliran Island are now positive for paralytic shellfish poison o PSP. Is she on the line already? Nasa linya si Ma'am Eileen? Okay, gitinguan na to, makontak na to si Ma'am Eileen Casas Ornales, ang usa na to ka marine biologist, and then so that we will get information from her. Hello Ma'am Eileen, good morning. Hello Sir Aldrin, good morning. Happy New Year. Happy New Year. Yeah. Ngayong buntag sa imong mga listeners. Yeah, dagantang mga listeners karon. Giuna na ako, comes first is this advisory from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources that the province of Biliran is positive for paralytic shellfish poison. Can you give us the information, Ma'am Eileen? Yes po. As per advisory po from before, this is signed po by our Secretary Gungona. Positive po ang Biliran coastal waters sa red tide. Mm-hmm. This result po was as of last week of December 2021. Mm-hmm. And in their advisory po, as of last week, yun na nga po, positive tayo for the red tide toxin. So what's the advisory? Ano pinagbabawal? Para specific mga kasabutan ng mga tigpaminaw, Ma'am Eileen. Okay. Basically po, bawal po mukaono ka ng hipot, katong fermented, ang sarang itawag na to, basta hipon. And it's especially from affected areas, kaya dili man lang atong province ang affected. We are also having some other, particularly dito sa Leyte o sa Samar. Also, shellfish
Apo. Ala, ang imong signal, Ma'am Eileen, na palihog pagpangita og medyo arang-arang nindot nga signal. Okay. Yan. Go Sige, ahead. sige. Go ahead again. Ang shellfish po, Sir Alden, is non-negotiable. Bawal po talaga siya. Pero we can consume crabs and shrimp. Only that, dili na to kaano ng ilahang mga Crab ulo. and shrimp, pasayan o Yeah. kaning masag. Masag, alimango. However, Okay. ang meat lang yun. So sa masag ug sa alimango, refrain sa pagkaon sa aligi, which is, kumbaga sa ato para the most delicious part sa... Tanggalon gud ang aligi. Tanggalon ang aligi. Sa pasayan, unsay angayan nga tanggalon sa pasayan? Ang head. Ang ulo. Basically, ang meat lang yun niya, ang katong karne. Ang flesh lang yun sa pasayan o sa crab. And also sa isda, limpyuhan lang ang kanang... Hasang. Hasang. Kuha ang nabagyan tinae. ni Nard. Okay. Yes, kanan. And preferably, ang pagluto, kung pwede, di la kayo mga to into like paksiw, kay makatrigger man siya sa pagkuan sa isda, yun lang. Ang suka maka-trigger ba sa kaning Basically po, Mhm. sabi na kung dili, limpyuhan di pag maayo ang isda. However, preventive lamang gining ato kay I know mga BIFAR po is monitoring po our market, and we give credit for them for being intensive po for their information dissemination regarding red tide advisory. Yes, but I'm going to share to you the information. It was only yesterday. May nagsusuri-suri na mamaligag hipon. Kanang gagmay nga, ang hipon ba? Ang gagmay nga hipon. Gagmay nga Alamang, yes. pasayan, Opo, hipon. alamang. Alamang, yes. Yes po, oo. Well, namanggit na siya sa ato market, pero yun nga, we also have to refrain pa while the advisory is still up. May mga times mabuti nga mag-negative na ta, then di na nga tayo. May power bang LGU? May power bang LGU na kanang sitahon ni sila? Before ang LGU na, I think na sila katong one time na they can actually impose penalties for those violators. Particularly ang peddlers, kay na mag-iusahay nga ang mamaligya, dili ko sila mutawan kung din gikan ilang product, gikan dahil nasa katong mga BIFAR red tide affected areas. Yes. So man na atong kuanon. And we would also like to request po atong mga consumers to be vigilant Okay. sa hain ng source, tinuod nga source kung asa din siya nga mga kanang mga fishery products gikan. Okay. This advisory is for the entire province, not only here in Naval. Not only here na ba, kaya ang sa advisory po is the Biliran Coastal Waters. So it means the entire Biliran province and coastal waters niya are positive for red tide. Okay, so we will wait for another advisory. Kano sa na po nililift, kano sa kita may balo nga one ay red tide. Yes po, we will wait po. I think they would at least once or twice a month. So we will see there po kung if we are still positive po for red tide. We will post naman po sa Facebook pages para po makitaan sa tanan. Okay, very clear. Before I let you go, Ma'am Eileen, any information that would you like to share? Regarding po sa red tide poisoning po, like I said po ganina, maybe with katong may mga information po regarding sa sources at fishery product. Can I request po radyo natin to be pwede maghatag information regarding po diini sila nga mga products para po ma-inform po ang BIFAR o ang local government unit nga para maka-establish sila ang monitoring sa itong mga markets. And Okay. also, para po sa atong mga fishery program na naman po atong ang BIFAR can also conduct po province-wide monitoring kasi naman po sila yung mga areas kailangan i-monitor po regarding sa red tide. Okay. So we hope po nga mo-cooperate po ang atong mga consumers. Please be vigilant and also don't hesitate to inform ang inyong mga local government units regarding po if na mo information because the sources kaning mga regarding sa red tide. And like I Okay. said po, refrain po muna sa mga shellfish. Simba ko just in case may And- Simba ko Ma'am Eileen, simba ko just in case na ay makakaon tapos na infected siya sa red tide. Anong dapat gawin? Nga to dayon sa BTH, ang atong hospital po is they're trained po to treat po mga red tide, mga victims.
Okay. It's deactivated carbon po kasi ang ibutang. So, kung naamoy nahibawaan nga ng ingon na, kindly po, refer po dayon sa ato ang hospital. Okay. Very good. Very well said. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, and Happy New Year. Thank you so much, Sir Alvin. Happy New Year. Okay, mga kaigalan, si Ma'am Eileen Casas Ornales, one of our biomarine expert din sa atong probinsya sa Biliran. Again, pinababalo, gipaybalo ang tanan din sa atong probinsya sa Biliran, nga positibo ang probinsya sa Biliran, coastal water sa Biliran Island, positive for paralytic shellfish poison based on the harmful algae bloom. Tinatawag na HAB or Red Tide Monitoring Activities of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, o ang local government unit, LGU. Shellfish samples collected from the coastal waters of Biliran are now positive for paralytic shellfish poison or red tide toxin, PSP. Toxin, paralytic shellfish poison. Level in shellfish samples collected from the said area is 75.44 PGSTX, 100 grams of shellfish meat. Thus, to avoid paralytic shellfish poisoning, the public is advised to refrain from eating pagkaon, gathering, pagpandakop o pan-harvest, transport or market shellfish from coastal waters of Biliran Island until such time that the shellfish toxicity level has gone down below the regulatory limit of 60 PGTX of shellfish meat. The public is hereby informed that fish harvested from the said areas are safe for human consumption provided that they are fresh and washed thoroughly in their internal organs such as the gills, the intestines, and removed before cooking. So pwede ang kaning masag basta daw ang aligi tanggalon. Mo para ba'y pinakalami. O kaning ang pasayan tanggalon ng ulo. Ang mitla ang nindo tugasan ug maayo sa isda. And as far as the fish is concerned, as usual, ang pagluto nato sa isda kanang kuan man gyapon og gasang og kaning sa tinai og gugasan ug maayo og avoid lang usa ang pagpaksiw. Kaya ang suka daw maka-trigger sa kaning toxin. That is what they said. Okay? It's very clear. Ang atong takna, 38 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulamanon, Sibya, sa probinsya sa Biliran. Kung doon na mo gusto i-greet, pwede mo makapag-greet. Ipinagi sa cellphone number 0906 146-4682 or even at the Facebook, pwede ka mo makapag-chat sa inyong sa akong Facebook platform, sa akong Facebook account, and it's my pleasure to read all of your messages. Okay, gipapainom doon mga kaigalaan din sa atong probinsya ang renewal sa mga repair enterprises kanang mga shop. This is what I'm saying kanina kang Ronelo Gudmalin sa Department of Trade and Industry din sa province of Biliran. This is pursuant. Paminaw ka mo mga kaigalaan kanang naay mga shop din kanang may mga pangayaran og motor, pangayaran og refrigerator, automotive, and everything. Ang inyong lisensya kinanglan i-renew because it's January, it's New Year, bago nga tuig. This is in the pursuant of the Presidential Decree number 1572. The Department of Trade and Industry, Biliran Province, kimpapainomdom kadtong mga service and repair enterprises to file sa inyong bago nga renewal application of service diha sa inyong mga repair accreditation sa inyong repair shop on or before the last working day of January this year, 2022, para makalikay ka mo mga surcharges. Michael Pedraza is also watching, my classmate in Las Vegas. Hello Mike, how are you? I hope you're doing fine, you and your wife Ina and your boy Milton. Happy New Year sa inyong tanan. Okay, so basig makalimot kamo tanan, daghan kaning mga operators din sa Naval o din sa probinsya sa Biliran, kinahanglan mag-file na kamo sa inyong renewal for application sa inyong service as repair shop accreditation on or before the last working day of January.
Ang nasabi nga decree nagmamanda sa tanan nga mga enterprises o kadtong tanan nga mga technical personnel nga engaged in services and repair industry nga mag-apply for accreditation sa Department of Trade and Industry nga valid kini siya gikan sa issuance up to December 31 of the calendar year. So this is a 1-year round mga kaigalan sa mga operators. Late renewal, adto na mo surcharges nga 25%, 25% nga surcharge and administrative charges. So as early as now, mga kagalan, kung nakabati ka mo, hinay-hinay na ka mo paghikay sa inyong mga dokumento, sa inyong mga papilis, aron ma-renew na ninyo ang inyong accreditation sa Department of Trade and Industry. Kini nga kasuguanan o presidential decree, ang panuyuan niya ni ang masiguro nga adunay adequate protection sa mga consumer o ang inyong serbisyo pod kinanglan reliable ang inyong serbisyo as repair shop. Adunay upat ka mga kategory nga mga service repair shop, service enterprise repair shop. Number 1, kadtong mga automotive and heavy equipment. Number 2, kadtong engine and engineering works and machine shop. Automotive and heavy equipment, dagan na kanay dire. Progressive kini nga itong province. Ang engine and engineering workshop and machine shop. Electronics, electrical, air conditioning, and refrigeration service and repair. Muna na akong gingon kanina. Og apil na kadtong mga office and data processing equipment. Mao kini silang upat ka category sa atong mga service enterprises. Automotive and heavy equipment, engine and engineering works and machine shop. Machine shop, dagan gyapon kan din sa Nabal. Electronics, electrical, air conditioning, and refrigeration service. Og ang office and data processing equipment. Requirements for shop accreditation. Mao ni sila. That includes duly accomplished SRE application form. Kung sa pa, asa na itong uban pa nga mga requirements. Okay. Notarized warranty undertaking, copy of comprehensive general liability insurance policy, official receipt of payment, etc., etc. So just go to the nearest DTI office. Dagan kini nga mga requirements mga kaigalaan. Okay? Ang importante, dili mo ma-delay sa inyong late renewal aron makalikay mo sa kaning 25% nga surcharge. Alright? Takna, 16 minutos ug sa mga alas 12. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong Tulamanon, Sibya, sa probinsya sa Biliran. Roy Silvano is also watching. Michaela Ped is also watching. Alright. Okay? So, that's it for karon mga kaigalaan ng atong pag-isgutan kaning na balaka karon ng mga katawhan because of this new variant kaning Omicron. Pero ang atong mga provinces din sa probinsya sa Biliran, and as far as the inoculation vaccination is concerned, is excellent, and the same with the other provinces. Kung makikita ninyo mga kaigalaan sa atong mga notisya, mga national news, problema na pod kita ang atong national government because of this variant, the new variant. Gibalik na pod pag-lockdown ng iban nga mga areas in the country and even outside the country. Gibalik na pod sila sa kaning pag-lockdown. Ang Germany nag-lockdown, Austria lockdown, America in bad condition again. They said that they are good already, that they are champion already. They are back to bad condition again in America because of the threat of the Omicron variant. But the expert says it's not that the same as in the COVID-19. It's not that very harmful. But kusog ang inyang transmission as much as 70%.
sa kaning Delta variant. Makusog ang iyang pagtakod, but that not much daw ang kaning effect sa lawas sa tao. So globally, ang Germany, Austria, America is in bad condition again. Ang Dubai, closed doors for Indians. Gikan pa niya December 1. Ang Dubai, Canada bans flights and in and out. Dili pasudlo ng Canada, di sila magpagawas. Di po sila magpasulod. They ban flights. And daily death toll exceeds 1,000 in Canada. Imagine. In Saudi Arabia, is black and there are no flights in and out gapon in Saudi Arabia. Tanzania is completely black. Brazil is also the deadliest. Brazil fell into the deadliest chapter with more than 4,100 deaths every day. Imagine, Spain has announced that the state of emergency can be extended. Ang Espanya, you can just imagine mga kaigalan, kini nga mga nasod, mga progressive countries kini sila, pero nagpo-problema gihapon sila pag-abot niya ning pag-fight against the virus. Kay ang virus nag-iba-ibang iyang forma, lisod lagi kayo. Ang United Kingdom announced a 1-month restriction. France, nag-lockdown for 2 weeks. Germany sealed for 2 weeks. Italy followed close today. Yeah, John Toll is also watching. Hello, John. All of these countries, regions have confirmed that the third wave of COVID-19 is more deadly than the first and second wave. Therefore, we must be very careful and be precautious. One thing that to maintain is always wear the face mask. Kung mahimo ang kuan nga ni paggamit na pod sa face shield ay pinababalik. It was lifted already, depende sa alert level of the area, pero now paplanuhan na pod sa interagency task force na ibalik na pod ang mandatory na pod ang paggamit sa kaning face shield. And at the same time, maintaining the physical distancing. Mao gihapon ng mga pamamaagi. And of course, ang pagbakuna. Very, very important. Ang vaccination. Nagagi ang Yuletide season mga kaigalaan, nagpasko, ang bagong tuig, nagpundok-pundok na pod. Ang mga katawan, there is that danger. So look at it, what is happening in National Capital Region, ang NCR. Ang mga hospital na pod, nagpuno-puno na pod. Di na pod sila maka-accept og mga patients, mga non-COVID patients because they first treat patients who are into COVID. So we do hope uban nga mga provinces, labi na din sa ato province of Biliran is going to maintain the protocols as heightened as the alert levels of the protocols na maprotektahan nato ang atong probinsya and also with the other provinces nga dili pa contaminated with the virus nga ma-maintain unta. We are already at 2022 mga kaigalan. Did you make your wish list already for this new year 2022? Have that wish list and have it offer it into prayer, and then so that your wish list will become a reality and will be realized. So how was your new year? Was your new year very safe? Kumusta ka mo ang inyong pagselebrar sa bagong tuig? Bueno mga kaigalaan, ang uban nagsigig pangutana kung may mga weather disturbances ba kita, nagsigitag monitor sa Pag-asa sa national news. Let us always always be ready kay any month of the year pwede magkamayada bagyo. Dili lang kay sa bulan sa November, December ang ting bagyo. According to weather experts, any month of the year pwede magkamayada bagyo. So what does it mean? Kung sa ibot pasabot niya na, kinanglan kita preparado every month of the year. Happy New Year, Mike Pedraza. Every month of the year, kinanglan ready kita kay ang panahon unpredictable. Dili kita makasabot kung unsay may tabo. Layo pa ang formation sa bagyo, makitan sa Pag-asa sa atong mga weather forecaster. They look at it for us to be prepared. Ella Banilla is also watching. Hi, Dimple. Si Ella Banil. How are you in Cebu? Kumusta mo diya sa Cebu?
Ang Cebu, imagine na talaga they were stricken. Naigugod sila sa Baguio and the Eastern Visayas, this Southern Leyte, Maasin, and Siargao. Ang uban, until now, nagkuhampagyapon sila at the recovery. In taon ng atong national government, nagkakadnarapan na lang pagpangitag pondo aron makahatag og ayuda sa atong mga kaigsuonan nga na danyos sa bagyo nga si Odette. Niadtong naglabay nga mga simana. Maayo unta kung ningdangat na ang promise ni President Duterte giving its household the 5,000 assistance. Maayo unta kay para magamitan na lang kini nila in town. Ang uban nga nga mga organizations, diri kami sa probinsya sa Biliran, in the effort of our Governor Doc Roger and some organizations, we give an assistance to Southern Leyte. Kay kung sila, kami ganing kapod diri sa probinsya sa Biliran nagkakaproblema sa kalamidad, kana sila sa Southern Leyte or in ibang parts of the region, nagahatag mangyapon sila og ayuda. So in return, sila may nagkakaproblema karon. It was the good heart of the people of the province through the governor to reciprocate, give them also an assistance ang atong mga kaigsuunan diha sa Southern Leyte. So that's it mga kaigalan. What I'm saying is this a new year, January, even if we are into our daily works, it's atong tagsa-tagsa nga mga pagpakabuhi, but still keep it in our mind to be always be ready. Kaya according to our weather forecaster, it's not only by the month of November, December nagkakamayada bagyo, any month of the year pwede magkamayada bagyo. That's it. Because labi na karon kay we are into climate change, dili kita nakakasabot ang dagan sa atong panahon. So it's always be ready. Ang atong mga bahay kung mahimo paligun-ligunon na to, paligun-ligunon. If you have that extra budget, buy some materials nga madigud-ligunon ang atong kahimtang sa atong balay o kanang ang mga things that's needed times of calamities such as typhoon. May kinanglan medicine, reserve battery, etc. nga kinanglan nato sa panahon sa kalamidad. Okay? Diya sa Cebu in town, ambot ko naka-recover na sila, nagkamayda na sila kuryente. Kaya ang uban nag-evacuate kay lisod ang tubig, you know, water will be destroyed comes typhoon. Kay ang mga reservoir, ang mga dams, ang mga source of water na maguba, pati ang kuryente. So hassle kayo mga kaigalaan. We do hope that a little ginagmay-gagmay sa kadadlaw nga atong pagmata nga grasya nga hatag karato sa Ginoo, makainahinay kita nga makarecover sa danyos nga gumikan kang bagyo nga si Odette. Okay, 5 minutos na lang kita mga kaigalan sa mga alas 12 nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon Sibya sa probinsya sa Biliran. Let us not be complacent. Dili lang gyapon kita kinanglan nga magkumpiyansa. Let us protect ourselves and our family and our friends. This is our choice. Kano sa pa ba kita mga kaigalan makalingkawas niya nga problema sa virus? Nagsugod sa SARS, kadtong severe acute respiratory syndrome, nag-COVID-19, nag-Delta variant, diyan na po ang Omicron, na po karon tinatawag na Florona, flu o corona. That is why there is that news nga nagkakaubusan na daw kaning medicine sa ubo ug sipon sa flu diya sa mga drugstore. Pero it's not true. According to the Department of Health ug sa mga pharmaceutical association, bastante ang atong stock, ang atong supply sa medicine. So no need of panic nga mag-hoard, mamalit og daghan nga mga medisina para sipon, medisina para sa ubo og sa hilanat. No need of panic, daghan tang mga supply. Kaya ang uban makabati nga ni og bad news, labi na karon na there is that Florona, ang tawag Florona, sipon flu og giparisan sa kaning corona. Magpanik dayon, hala pamaliton dayon ng tanan nga mga baligyada sa mga parmasya. Just like what happened before. Pagkuan hala nagkaubusan og oxygen, magkaubusan og face mask, magkaubusan og many things
ng mga supply. Let's not panic. Let us not panic. What we do is to listen our authorities, ang atong authorities sa medisina, ang atong mga otoridad sa Interagency Task Force, mga authority, mga doctors and nurses are frontliners. Let us listen to their advice because they know better than us. No need to be panic. Avoid listening fake news. Labi na diya sa mga Facebook platforms na usay na may mga mangulbo diha nga mga peking nga mga balita. Do not read those things because it will just mislead you. Makadalang na kanatong adto sa sayop nga mga pagtuo. Ang atong tuuhan kanang mga official Facebook page sa Department of Health. Let us monitor sa mga advisories nga gikahatag sa kanato gikan sa atong local interagency task force. Pananglitan kung naamo diya sa Leyte na may local interagency task force din na headed by our governor. Listen to them because from time to time kami direct sa among probinsya, we have also our local interagency task force headed by our governor and with the other department other agencies. Every day, they are at the watch. Dili sila kanang muhunong pag-meeting, do something na ma-prevent ang mga possibility nga maglarab niya nga sakit nga virus niya nga Omicron. Kung kinahanglan may kamayad daw mga granular lockdown if it's necessary, depende sa alert level sa province, we will do that. So, kita nga mga tao, kitang mga constituents, ayata pagpagagay-gay, gulo, let us follow of the advisories. Let us follow kung unsay giingon sa atong mga otoridad. If the authorities will tell us not to go out, not to play basketball, not to have some gatherings, party, videoke, let us follow. Kung pinagbabawal ang sabong, mga sabongero, ayaw lang o sa pagpanabong. Kung pinagbabawal ang mga sports games at the barangay, where it's being said by the advice, sunod kita mga kaigalan, and then so that we can easily defeat our enemy, which is the virus. Again and again, balik-balik lang ni Permi. Abi na ko mga kaigalan nga nakalingkawas na kita niyan nga problema sa virus because of the late week of November, ning kunhod man ang number of cases of the virus. The late week of November, pag entrada sa December, nagkamayad na mga daghan nga mga party, gatherings everywhere. Ning surge naman pod, ning atas na pod ang kanang kasos sa kaning virus. Na nag-greet ka na kung Happy New Year was that Tanya Vargas is also watching. Kinsa ni? Ay, si Auntie Rose siguro ni. Auntie Rose, Happy New Year daw. Happy New Year, Auntie Rose. And to the children and to the family circle. Keep safe always. Keep safe. Unta, that's our prayer na pagsulod sa 2022. Unta kanang natuman unta nga atong pagampo. It's just a matter of discipline. Di nga ni kita magdisiplina sa atong kagulingon mga kaigalaan, maglisod kita pag kaning tambal sa atong kontra, sa atong sakit. Look at it, 10 maas na pod. It turns again, it was from hundreds, it was nagtaas into thousands again. So, look at it, nakuan na pod karon ng atong gobyerno karon kung mag-unsa na pod kita, what will we do na dili makasulod niya ni nga Omicron variant. So, but still, let us not lose hope. There is still that hope. Maabot gyapon ang adlaw nga talaga, if not that totally, we will eradicate this virus or maging endemic na lang siya, nga naanagod na lang siya, but there is that medicine already. That no need for us to be feared na nga mahadlok kita kay na the virus is around. If there is that medicine already there will come a time nga magkakamay daghapon kita regular medicine against these mga viruses na nanunulod into the humankind. But still we believe kanang mga countries nga they are at an advance in the medical technology, in the medical world, are making their discovery nga magkamiyad na kita medicine, not just a vaccine but a medicine para sa kaning diphtheria, polio, kaning ordinary nga fever, that there is that outright medicine that you can buy over the counter
sa mga farmasya. Madali-dali lang dahil kita makapalit og medicine nga dili kita kinanglan nga mabalaka. But as of the moment, wala pa man tay medicine nga na diskubrihan sa atong medical science, but vaccine pa lang. Vaccine pa lang. We do hope that before the end, the year 22 ends, or even at the mids of the year 2022, magkamayad na kita medisina. Meantime, nga pa tayo medisina mga kaigalaan, let us first follow the protocols para dili magkamayada transmission, pagtakod-takod niya na nga virus. Oo. Be vaccinated kay para protektado imong kaugalingon ug protektado ang imong pamilya. Less ang transmission kung vaccinated kita. But there is no, again, according to expert, there is no assurance even if you're vaccinated already nga dili ka na matatakdan. Pwede pagyapon ka matakdan. Ang importante para malayo along dili kita magtakod-takod ang basic protocol, wearing a face mask, wearing a face shield, social distancing, washing of hands. Kanang mga basic ang mga protocols. Always and always and always and always we do that. Alright? Bueno, wala man tayo eksaktong oras ang atong takna mga kaigalan. Impunto, alas 12. Dinilang sa nato temporary tatapos ang atong tulumanon karong adlaw mga kaigalan. Thank you very much sa tanan nga mga nag-participate sa atong programa karon diya sa Facebook. Ang program nato is every Wednesday sa kada alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto. I love you guys. I love you guys. Again and again, let us not forget to pray because in prayers everything are possible. There is no impossible in prayers. Every day, let us pray. That's the only weapon nga makakapanagang kita ala kontra sa mga daotan. Amen? Bueno, mga kaigalan, sa ngalan sa atong Provincial Tourism and Information Office ug sa ngalan ni Governor Doc Roger Spina, kini si Aldrin J. Nagpapasalamat siyang paminaw mayong udto. God bless and mabuhay. I love you guys. Bye-bye. Keep safe. Piliranon imong